ang pag-transfer ng A-10 Thunderbolt II light attack aircraft para sa Pilipinas, posible pa nga rin pong mangyari. Ito nga po ay nauna na nating binalita mga idol na posibleng mag-transfer ang Estados Unidos ng mga A-10 Thunderbolt II sa ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Naging usap-usapan nga pong ulit ngayon mga idol ang naudlot na plano ng pag-transfer ng mga A-10 Thunderbolt II light attack aircraft sa ating bansa. Ito nga po ay matapos pumutok ang balita na posible pa rin makatanggap ang Pilipinas ng mga assets mula sa Estados Unidos gamit ang Excess Defense Article. At kabilang nga po sa mga posibleng may transfer sa Pilipinas ay ang Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II. Ang eroplanong ito mga idol ay isang single-seat, twin-turbofan, straight-wing, subsonic attack aircraft na dinevelop ng Fairchild Republic para sa United States Air Force. Nagsiservisyo na nga po ito sa Amerika simula pa 1976 at pinangalanan itong Republic P-47 Thunderbolt, ngunit mas kilala ito sa tawag na Warthog. Ang A-10 mga idol ay dinisenyo upang mag-provide ng close air support sa mga friendly ground troops sa pamamagitan ng pag-atake sa mga armored vehicles, tanks at iba pang enemy ground forces. Ito nga lang po nag-iisang production-built aircraft na dinisenyo para sa close air support na nagsiservisyo sa US Air Force. Ang secondary mission naman nito mga idol ay ang dumirekta sa mga eroplanong umaatake sa mga ground targets. Ang tawag nga po sa role na ito ay Forward Air Controller Airborne, kung saan ang eroplanong ginagamit dito ay designated na OA-10. Ang eroplanong ito mga idol ay unang lumipad noong May 10, 1972 at nintroduce naman noong 1977. Sinimulan nga po itong i-produce noong 1972 hanggang 1984 at meron nga pong mahigit sa 700 units ang mga nagawang ganito. Ang eroplanong ito mga idol ay pinapalipad ng isang crew. May habang nga po itong 16.26 meters, wingspan na 17.53 meters at height na 4.47 meters. Ang wing area naman nito mga idol ay 47 square meter. Ito nga po ay may empty weight na 11,321 kilograms, gross weight na 13,782 kilograms at maximum takeoff weight na 20,865 kilograms. Para naman sa power plant mga idol ay gumagamit nga po ito ng dalawang General Electric TF34 GE108 turbofan engines. Sa performance naman mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 706 km per hour, cruise speed na 560 km per hour, stall speed na 220 km per hour, combat range na 250 nautical miles, fair range na 2,240 nautical miles at service ceiling na 45,000 feet. Kung armament naman ng pag-uusapan mga idol ay meron nga po itong isang 30mm GAU 8/A Avenger rotary cannon na may 1,174 rounds. Meron nga din po itong kabuuan na 11 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga rockets, missiles at bomba. Ilan na nga po sa mga halimbawa nito mga idol ay ang Hydra 70mm rockets, AIM-9 Sidewinder ng mga air-to-air missiles, AGM-65 Maverick ng mga air-to-ground missiles, Mark 80 series ng mga unguided bombs, MK-77 ng mga incendiary bombs at mga paveway bombs. Mga idol, kung posible pa nga pong tamanggap ang Pilipinas ng mga A-10 Thunderbolt II o mas kilala sa tawag na Warthog, ay malugod nga po itong tatanggapin ng ating bansa at malaki ang may titulong nito sa Philippine Air Force. Alam naman nga po natin mga idol na mga segunda manong eroplano na ang mga ito, ngunit malaking tulong pa rin ito para sa ating bansa. Magagamit nga po ito ng Philippine Air Force upang i-secure ang ating airspace. Makakatulong nga po nito ang mga A-29B Super Tucano light attack aircraft at ang mga FA-50PH na mga light combat aircraft. Kapag tumanggap nga po ang Pilipinas ng ganitong klaseng eroplano ay siguradong mas lalakas ang mga light combat aircraft ng ating bansa bukod pa sa mga fighter aircraft na pinaplanong bilhin ng Philippine Air Force. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!